Sige, tumbukin na natin. Ano ba nangyari dyan sa impeachment complaints? Tatlo yan, pero parang hindi umuusad. Well, yun nga rin yung ating gustong malaman talaga bakit hanggang ngayon hindi pa rin na-forward ng House Secretary General ang tatlong impeachment complaints sa House Speaker. Kasi kung batay lang sa uh, gusto ng konstitusyon tsaka ng rules mismo ng House of Representatives, any impeachment complaint, basta verified naman na, dapat i-forward na sa House Speaker. Kaso nga lang, parang pinaasa tayo na meron daw paparating na fourth impeachment complaint to be endorsed already by one-third of House members. Or kung hindi man merong one-third daw na mag-endorse nung any of the first three complaints. Actually, no problem naman sa atin na mangyari yan. Pero kung may ganun nga, dapat hindi siya maging dahilan para i-delay yung unang tatlo. Kasi unfair yun sa mga complainants ng first three impeachment complaints na parang pinapaasa, pinag-aantay, pero hanggang ngayon hindi natin alam ano na talaga yun. Hindi ba lampas na ron sa period kung saan dapat i-forward na ng Secretary General yung impeachment complaint? Tama ba? Or within the period pa yan? Regarding that, doon nahanapan ng lusot, kumbaga. Dahil based sa House rules, kapag natanggap ni Speaker ang kahit anong impeachment complaint, doon siya magkakaroon ng 10 session days. Within the 10 session days na nakuha na niyang impeachment complaints, dapat maisama na sa agenda ng House ang mga impeachment complaint na iyon. So doon nagsisimula yung timeline at yung number of days sa bawat step ng impeachment sa House. Pero itong transmittal dito, kumbaga nahanapan ng pwedeng pagdidribble dun sa impeachment. Okay, so technically wala pa sila binabiolate dyan. Pero kung gano'n, edi pwede nakatenga lang dyan sa Secretary General's Office yung mga impeachment complaints. Pwedeng ganon na sa totoo lang ay hindi dapat kasi ang supposedly duty ng House kapag may kahit anong impeachment complaint, immediately dapat pinoprocess yan. Ibig sabihin, part ng trabaho namin, kaya kami na-elect, kaya kami bahagi ng House, bahagi sa sinumpaan naming trabaho, anytime na meron kami matanggap na impeachment, ay dapat mag-proceed yan, hindi siya pinapatagal. Mm-mm. Ano bang nadidinig mo kung bakit nagtatagal? Bakit hindi umuusad? Hmm. Ang isa sa mga nakikita ko diyan, meron talagang impact, merong influence ang mga sinasabi ng nakaupong pangulo. Una when he said na waste of time yung impeachment, tapos recently naman ay kapos na daw sa oras. Pero sa totoo lang kung sa part kasi ng House, tingin ko ay kung meron lang din naman na one-third na handang itaya ang kanilang mga pangalan dun sa impeachment proceedings, ibig sabihin mag-endorse na pipirma, magiging bahagi na mag-endorse or magpo-file na mismo ng articles of impeachment, ay pwede yung ganong track eh. Ibig sabihin, pwedeng hindi na i-forward kasi sa Justice Committee ang impeachment complaints kung meron naman ng one-third na mag-endorse. So, ibig sabihin, we have session hanggang first week of February, tapos sa June, meron pa kaming ilang session days. So, meron pa ring time para dun sa track na one-third yung mag-endorse ng impeachment. So, kung oras at oras, meron pang panahon talaga ang House para gawin yung trabaho niya. Dun sa track na one-third ng House members ang lalagda kung meron man talagang pang-apat na impeachment complaint, meron ba kayong nadidinig na movement man lang? Baka naman drawing lang yan. Well, on my end, personally, wala po akong naririnig na halimbawa any colleague na on board na doon. Kaya at first, nung narinig natin na meron ngang looming na fourth impeachment complaint to be endorsed by one-third of our colleagues, at first parang nakita natin baka nga susulong ng impeachment. Pero ngayon na wala pa rin, I'm starting to think na ano kaya yon, naging paraan lang ba para
madribble or parang palabasin na ready na yung house pero sa totoo hindi pa pala. So it really sends not so good signals sa mga kababayan natin na nagaantay at aktibo ding nananawagan na dapat kung merong panagutin based on so much evidence, lalo na yung kay Sara Duterte, yung pag-betray niya sa trust ng publiko na mag-handle ng public funds, dapat talaga agaran ang aksyon. Meron ba kayo kung nadidinig o nababalitaan na baka naman may nagpapaikot ng draft ng fourth impeachment complaint para makita, tapos eventually pag formalize na lagdaan? Meron ba ganung movement? Well, ako wala, no? So, pwedeng possible scenario, isa ay sobrang ginagawa siya ng patago, ganyan, hindi nalalaman ng iba. Pero ang worst scenario, wala pa pala talagang gulong 'yon. No? So, ibig sabihin parang in limbo tayong lahat, no? Habang meron ng naunang tatlo na hindi pa rin talaga ginagalaw. Actually, kung may paparating nga na ganun, anytime pwede naman nilang ihabol yun eh. Pero hindi kasi requirement na dapat i-compile lahat bago i-transmit sa speaker. Pwede yan na na-transmit na sa speaker yung mga nauna, tapos isama sa agenda. Tapos kung meron ng kahit anong proceeding sa House, ay may habol yung iba pa, kung may fourth, kung may fifth pa nga eh. So, yun. Kaya itong nangyaring pag-aantay for something na wala pa rin naman, it unfairly delays yung ginawa ng first three sets of complainants. And what do you think, Kong, of the momentum? Kasi nung sunod-sunod yung mga lumalabas dyan sa House Committee on Good Government, tapos di ba yung pinagmumura ni Sara Duterte si BBM, yung speaker tsaka yung first lady, tapos sinabi niya, may kinontak na siya na papatay at pumayag daw dun sa tatlo. Naturally, kitang-kita yung momentum, di ba? Pero now, what do you think of this so-called momentum for impeachment? Ang mga delay kasi sa pag-process ng mga impeachment complaint, it gives the Vice President at yung mga rabid supporters niya, nabibigyan sila ng panahon para magpakalat palalo ng kanilang mga narratives na sa totoo lang ay batay din naman sa kasinungalingan. Yung pinapalabas nila online na para bang inaapi ang Vice President na siya pa yung biktima when in fact siya ang hindi talaga gumampan sa kanyang trabaho at hindi nag-handle ng tama ng public funds. So yung ganong narrative nila ay pwede pang mag-reinforce dun sa kanilang mga supporters na sila yung nasa tama. Contrary sa nakita naman natin based on the hearings ng Blue Ribbon Committee. Kaya actually nung nangyari yung serye ng mga hearing ng Blue Ribbon Committee, given din naman ang mga napag-usapan doon, ay undeniable naman na eh. Lalo na sa part ng mga nasa House na ka-impeach ang Vice President. So, ibig sabihin parang para saan ang lahat ng yon, 'di ba? Kung hindi din naman ito dudulo sa pag-impeach sa kanya. Yun nga eh, hindi ba ano yan, anticlimactic. After mapunta ron sa mga ganung conclusions, preliminary conclusions at least, very serious findings, wala lang pala. Parang ang labo naman yata, no? Actually, I agree doon, no? Lalo na nung nagsimula naman ang lahat ng to, nandyan yung pagbusisi natin sa issue ng confidential funds. In fact, hindi lang confidential funds ng Vice President, pero lahat ng mga ahensya na merong confidential funds. E di napunta tayo sa mga hearings wherein lumabas nga na meron talagang mga solid na pointers ng hindi tamang paggamit ng confidential funds ng Vice President. So, okay sana yung mga nag-initiative sa Blue Ribbon Committee. Actually, ito ang instance na yung usapin ng confidential funds na ungkat talaga, na busisi. Kasi dati, lalo under the Duterte admin, parang imposible, 'di ba? Na pag-usapan ng confidential funds, sasabihin lang kasi nga confidential. Pero we've reached this point na okay sana. Pero ngayon na lumitaw na nga yung lahat ng mga
resource person, na may mga sinabi na okay din namang panghawakan, tapos yung mga COA report, yung mga acknowledgement receipt, 'di ba? So every day na nandyan pa sa pwesto ang Vice President, actually pwede pa siya makagawa ng mga hindi tamang bagay kasi for 2025 ang OVP merong 733 million pesos, 'di ba? Hindi na nga siya katiwa-tiwala, no, sa confidential funds. How much more dun sa kahit yung regular na pondo nila. Kung yung issue ng budget, how big a factor was it? Kasi ako basa ko rito, no? Correct me if I'm wrong. Dahil pumutok yung issue sa budget, yung ang daming insertions dito sa 2025 national budget, tapos yung mga blank items daw doon sa BICAM report. Parang nakitaan kasi o nahanapan ng weakness, and rightly so, itong mga kongresista, and by extension si BBM. Especially if you're going to use that in the context of impeaching the Vice President. Would you agree that that was a big factor kaya medyo siguro natigilan din sila? Based sa mga nangyari, lalo na't nung December, sa public discourse na nandyan ang 2025 national budget, mabuti at nakita din ng ating mga nating mga kababayan na meron ngang mga serious na mga defects ang national budget. And itong impeachment kasi kay Sara Duterte, ang basis din niya ay paggamit ng pera ng bayan. So, kung ako, kaya marahil hindi ganun ka-keen din ang Pangulo na ang basis ng impeachment ay paggamit ng public funds kasi nga siya at saka ang kanyang mga malalapit na kaalyado ay meron ding mga issues na konektado sa usapin ng budget na halimbawa pwedeng kapag nadiin ng todo ang Vice President at ang mga nakapalibot sa kanya, pwedeng meron silang gawin or meron silang sabihin na lalong magpo-pull down din sa Pangulo at sa mga malalapit sa kanya. Kaya yun yung tingin natin eh. And with that, ibig sabihin, kung meron talaga tayong maasahan para tiyakin ang pagpapanagot sa sino mang merong ginawang kahinahinala o mali at pagsusulong ng transparency sa gobyerno, it's really up to the Filipino people. Tayo sa loob ng Kamara, ang ginagawa natin kung may mga issue na dapat tayo ay magsalita, makipagdebate, ginagawa natin para mas mamulat yung ating mga kababayan na hindi iasa yung accountability dun sa mga opisyal na hindi din naman consistent sa kanilang mga tindig at sa kanilang mga ginagawa as public officials.